Okay, good morning Manyakang Press Corps. Pwede na po ako sumagot sa katanungan ng mahal na Pangulo. Nico Dizon from Philippine Daily Inquirer. Good morning, sir. Sir, we'd like to ask your assessment po dun sa sinabi ni Vice President Binay that your administration ay manhid at palpak. And at the same time, sir, do you think he was really a political ally since the very beginning, sir? Well, siguro ganito lang. Umpisa natin nung tinanggap ng tanggapan ng Executive Secretary, to be precise, yung sulat ng kanyang resignation from the cabinet. It was one line as already been reported. Pagkatapos nun, tinawagan ko siya dahil wala yung normal features ng mga communications, meaning yung barcode, yung holographic stuff, yung lahat nun, no? So yeah, I was, medyo nagulat ako, yung bakit nagkaroon ng resignation at this point in time. So I called him up, and eventually we got to talk. At tinanong ko sa kanya specifically, ano bang dahilan? I think I used the word casus belli. No? What was the immediate reason for that prompted him to do this action? Ang sagot niya sa akin, marami raw, isusulat na lang niya at padadala niya sa akin. Sabi ko, sa natapos yung conversation namin, sige, hintayin ko na lang. At kahapon, although hindi unexpected, doon sa statement niya, di ba, para may parte na tumatayo siyang oposisyon. Hintayin na yung sagutin ko punto per, well, sasagutin ng kabinete point by point lahat ng mga sinumbat niya kahapon. Pero palagay ko yung record will support my case na number one, hinalisan ng taong bayan, binigyan ko sa kanya lahat ng pagkakataon na hindi siya maging tawag dito spare tire, no? Yung pinagkasundo namin yung assignment niya na housing, hinirit niyang idagdag yung OFW at lahat ito yung ipinagkaloob natin sa kanya yung pagkakataon na manatili yung kanyang popularity ratings, no? Bagamat hindi natin siya kaalyado nung tumakbo sa eleksyon, bagamat noong 2013 nandoon siya sa kabilang grupo, hindi natin siya parang pinigilan na yung magkaroon naman ng pagkakataon na ma-recognize yung kanyang trabaho. 5 taon kami nagsama sa kabinete, wala akong maalalang sitwasyon kung saan siya humingi ng pagpupulong na hindi siya napagbigyan. No? Hanggang sa mismong pagdala ng kanyang sulat, o nung pinadala yung sulat, minabuti ko na tanungin siya kung anong talagang dahilan dahil nga tinuring ko siyang membro ng official family. Mahaba-haba na rin ang pinagdaanan namin, kung tutuusin mula nung EDSA Revolution or bago pa nun, pero lalo na nung EDSA Revolution, nung 87, kung saan magkasama kami nung umpisa, kung saan ako na-ambush, mahaba-haba na nga ang pinagdaanan. Ngayon, yung siguro ganyan talagang politika sa ating bansa, no? Yung baka naman napag-isip siyang hindi siya ma-endorso natin. So kailangan ipakita niyang hindi niya kailangan yung endorsement o may mas maganda siyang kaya magawa. Ngayon, ang dami kong gusto sabihin sa totoo lang, pero palagay ko dapat yata yung i-formalize ko na rin yung statement para maging maliwanag na maliwanag, no? Sa ating mga sagot sa kanyang mga sumbat. At siguro kung tatarin nyo anong pakiramdam ko, pangkaraniwan naman siguro sa Pilipino, kayo na lumagay sa posisyon ko, paano ko ba sa trinato ng mali at tapos ito sinukli. Kaya thank you na rin sa kanya. Yes, sir. Sir, follow up lang. So, sir, anong pakiramdam nung ginamit niya yung words na tama na sobra na, which was actually your mom's battle cry against the Marcos dictatorship, and he used it against you yesterday? Well, bago umabot yung sinabi na nanay ko yung tama na at sobra na, medyo mahaba-haba yung nilitanya at nadama ng taong bayan yung litanya ng dictatorship, no? Yung lahat ng kasalanan ng dictatorship. Ngayon dito, again, no? As of 2 days ago, well, sorry let's be precise. Basta nung pinadala niya sa akin yung sulat, wala naman tayo yung tinanong ko sa ano ba talaga issue, hindi niya ako masagot. So at that point in time, no, parang wala pa rin siyang masabing dapat ikabubuti ng palakad natin dito sa bansang to. Ngayon yung after ng statement niya kahapon, tila marami siyang kinikimkim ng mga sikreto para magpaganda sa pagpapatakbo ng bansang to. Palagay ko may obligasyon siya ng membro siya ng kabinete na ibinahagi niya to. No? Pero siguro maganda na rin pagtatanong sa akin bakit hindi niya binahagi. Palagay ko saan lang tanongin niyo. Kung may maitutulong ka sa ikabubuti ng taong bayan na pinangakukuha natin paglilingkuran, bakit mo naman sinesekreto? Sir, you will have an address to the nation as well?
to Sorry. answer his allegations? Well, Clarify lang. either I or the specific cabinet secretaries, no, will also respond to it. But at the same time, no, at the end of the day, I have about 370 days or so remaining. Yung interest ko, siguraduhin na ma-maximize lahat ng opportunities para sa ating tambayan. Patakbuhin itong bansang to. Hindi siguro primary function ko makihalubilo sa usapang politika, lalo na kung kaugnay doon sa eleksyon ng 2016. No? Yung 2016, baka iba may luxury na mag-concentrate ng kanilang lahat ng oras na gising para itulak yung kanilang kandidatura. Ako may responsibilidad na pagandahin lalo itong lipunan natin to, itong bansa natin to, at yung hindi ako papayag na madidistract yung atensyon natin sa paghahalo sa usapang politika na palagi ko naman klaro-klaro sa taong bayan kung sino nagsasabi ng tama at mali. Thank you, sir. Thank Okay. you. Thank you, Mr. President. Thank you, Malacanang Press Corps. Okay, thank you.